Kabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Yon! At syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin, maraming salamat po at kami ay kasama nyo sa inyong mga biyahe, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga kung ano man ang ginagawa ngayon. Maging background siguro kami ngayon kung saan tayo lang ang may alam. Ayun, taray. Na-experience ko yan eh. Pumunta ako sa isang kemerito, diba? Tapos pag yung background music, Energy FM, paano? Diba? Tapos yun, kaya ang ending, diba? Siyempre, imbis na, alam mo yun, tama na, hindi tungkol sa atin to. Anyways, ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, na nasa farm ngayon. O, diba? Ito pa rin ang Baklita sa Woo! Hi pa rin po sa inyong lahat, syempre sa mga nanonood via our social media platforms. On Facebook, of course, on TikTok, and on YouTube sa ating Team Replay sa Makampanig ng Mundo. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan ng bonggang-bongga. Yan. Hello po, mag-iingat po kayo kung nasa Makampanig ng Mundo, sa Makampanig ng Pilipinas dahil napapanood na po tayo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Parang yun ang sinabi ko, diba? Ang ligalig mo bakla porque Biyernes. Nakakaloka. But anyways guys, is maligalig ako. Naku, maligalig din ang Bingo Plus dahil mamimigay tayo ng 500 pesos sa ating Hangga Bingo Plus Panalo! Diba? Mamimigay lang naman tayo ng papremyo para hindi ka malungkot, para maging masaya ka over the weekend, diba? Malay mo, matsambahan mo ito na nakakaloka, diba? Dahil magpapaikot tayo ng roleta para malaman nyo kung ano nga bang lucky cards for the day ang mabubunot or alam mo yun, tatapatan ng roleta para sa programang Baklitas. Kaya Bingbing, ay, akala ko Tita Cora, nasa farm ka. Bakit nandiyan ka? Diba? Nagkasya ka sa frame. Okay, Bingbing, paikuti na ang roleta para magkaalaman na kung ano nga bang lucky cards for the day para sa programang Baklitas ang ating makikita. Tita Cora, paikuti na. Yan. Ikaw ang umikot-ikot, Tita Cora, ganyan. Nawala. Eto na, diba? Ang ating lucky cards para sa programang Baklitas ay 9 of Spade. Dapat ninyong tandaan para sa ating Bingo Plus lucky card for the day para sa programang Baklitas ay 9 of Spade. Dapat ninyong pakinggan at titigang mainggan mga nanonood via our online. Ayan, sa ating online dahil kailangan yung masabi yan. Sakaling mamayang gabi magbigay na si Kuya Chico ng kanyang hudyat kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. At pag pinaikot niya ang kanyang roleta at tumapat sa programa ng Baklitas, kailangan niyong masambit ang 9 of Spade para makuha nyo ang 500 pesos on air at 500 pesos online na ating ipamimigay para sa araw na ito. Diba? At syempre kung wala ka pa ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone, i-download na ang Bingo Plus app para ma-enjoy nyo ang newest game na kinahumalingan ng lahat, ang Pinoy Drop Ball. Nakakaloka. At marami pang ibang mga games na po pwede nating laro-laruin. Pwede nyo rin po akong laruin doon. Ganon. Hoy! Hindi! Diba na nakakaloka? Pero paalala pa rin po natin at ang Bingo Plus at gaming is 21 years old and above. Keep it fun, game responsibly. Lalong-lalo na yung mga naglalaro ng 2 times, 3 times, 5 times. Ganon. Game responsibly ha. Ulitin lang natin. At kayo ay kailangan 21 years old
and above. Well, in the meantime, yan po muna ang ating Pangga Bingo Plus panalo. At yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Bye, Takors! Ay, si Ming pala. Bye, Bing! Diba na nakakaloka? Diba na nakakaloka? Panalo! Yon, 'di ba? Ang saya noon. Kaya dapat wag niyong kalimutan yung 9 of Spades sa programang Baklitas dahil 'di ba? 500 pesos din ang pwede niyong makuha dyan. Kung on-air ka tumawag, tapos kung saswertihin ka, 'di ba? Online, ikaw ulit ang mabubunot. Aba, additional 500 pesos, 1,000 pesos. Hindi na masama yun. Ganyan kagalante ang Bingo Plus at ang Energy FM. 'Di ba? Pero eto na, ang chikang aking nasagap. Aba, akala nyo ba hanggang ngayon, hindi pa rin talaga mamatay? Sino? Hoy, hindi sino! Yung balita lang. Kasi hanggang ngayon, pilit pa rin daw talagang, alam mo yun, pinagsasabong ang dalawang teleserye ng GMA7 at ang ABS-CBN, ang Lavender Fields at ang Widow's War na nakakaloka. Dahil nga syempre hanggang ngayon daw, diba, alam naman natin na ngayon may mga kumakalat na issue na ang Lavender Fields daw ay namamayagpag, 'di ba, sa ratings kung saan nga naman talagang tinatalo ang puwersa ni Carla Abellana at ni Bea Alonso sa GMA7. Nakakaloka. Pero sabi naman ng ilan, parehas maganda kasi, 'di ba? Oo, nasadlak lang kasi yung ilang cast sa mga skandalo na nadadamay yung programa. Hindi natin alam kung totoo nga yung balitang nag-last taping day na nga daw ang Widow's War kasi nga daw tatapusin na. Hindi dahil sa ratings, na mababang ratings, dahil lumalaban naman. Hindi naman sila dapang-dapa. Bagamat alam naman natin na talagang nga naman todo na mamayagpag, hindi naman totally. Pero talagang, alam mo yon, halos talagang nag-iiringan. Parang nagsasagutan nga, 'di ba, ang dalawang programa na kung saan hindi naman malayo ang ratings, hindi naman talagang dapang-dapa sa lumalaban, 'di ba? Kaya pa man din. Pero sinasabi ng ilang, kaya ba tatapusin na nga ba ang balita yung tungkol doon sa Widow's War, dahil nga sa mababang ratings o dahil doon sa kinasadlakan ng ilang cast tulad ni Rita Daniela at ni Archie Alemania kamakailan lamang dahil may demandang nagaganap. Nako, nakakaloka yan. Pero hindi rin naman maalis natin sa isipan ng iba, 'di ba? Kasi nga syempre, alam naman natin na ilang mga kapuso stars daw, di umano, ang medyo parang, alam mo yun, napag-iisip-isip. Hindi ko sinabing naiinggit ha, napag-iisip-isip. Kasi nga naman ilang kapuso stars nga naman ang tumawid sa bakuran ng ABS-CBN tulad na ni Janine Gutierrez, 'di ba, nakasama ngayon ni Jody Santa Maria sa Lavender Fields sa umaariba talaga, 'di ba? Umaariba letran, 'di ba? Ang karera, hindi nawawalan, hindi nababakante, 'di ba? Tapos itong si Jolina Magdangal, 'di ba? Tumawid yan sa GMA, tapos bumalik ulit ng ABS, pero umaariba na naman din. Tapos sino pa ba mga kapungsong stars na umaariba? Tulad na lang si JC De Vera, 'di ba? Produkto yan ng GMA7, 'di ba? Pero, 'di ba, katulad ngayon, pumirma na naman ng 2 years contract with ABS-CBN, 'di ba? At meron silang gagawin ni Gerald Anderson na, alam mo yon, na teleserye. Kaya ang Gerald Anderson, ang tabayanan natin dahil 2025 babalik na sa telebisyon. Nakakaloka. So, mauuna pa ba ang teleserye ni Gerald Anderson kumpara kay Daniel Padilla at Richard Gutierrez na matagal nang sinabi nagte-taping, 'di ba, ng ano ba tawag, incognito, na nakakaloka. So, yun na nga, as in sabi nga ng ilan, 'di ba, parang marami daw kasi na pag-iisip, lalo pat syempre, 'di ba, may mga ilang kapuso stars na tumawid nga naman na umaariba. Tulad si JC De Vera, may gagawin siyang 'di ba, with Gerald Anderson. Pero may ginagawa din siyang alam mo 'yun, pelikula, if I'm not mistaken, with Rian Ramos. And sino ba itong kaasawa ni oh my gosh, nawala sa isip ko, 'di ba? Si Tom Rodriguez. 'Di ba? Ang bilis talaga ng utak ko. May ginagawa naman din pelikula, nakasama sila. So, 'di ba? Sana tigilan niyo na yung kay Rian Ramos sa tatawid-tatawid. Ang dami pala yung proyekto ng
Babaita. Babaita, di ba? Di ba? So yun na nga, di ba? Hindi dahil yan sa mga kadahilanan ganyan. Kasi sa ngayon maski ako hindi pa rin naman ako naniniwala dun sa balita na yun na tatapusin na ang Widow's War. Kasi paganda na ng paganda ang tagpo. 'Di ba? Yung pagsasampalan ni Jean Garcia at ni Bea Alonso. Maging naman ang pagtatagpo nito nila Lavender Fields. Nalaman na niya kung na kanino ang kanyang mga Junakis Morissette, 'di ba? Alam niyo 'yan. So parang talagang both talaga, may kanya-kanyang story, may kanya-kanyang hatak. Hindi dahil sa lang, alam mo yung pinagtatapat sila. Kasi kung makikita mo, di ba, sa ratings, halos minsan 0.1, 1 point, 1, di ba, yung mga ganun lamang. Hindi yung sabihin mo na isa dumadausos na parang tipong, alam mo yung isa talagang, alam mo yun, yung mga ganun level na talagang dapang-dapa. Hindi. Kumbaga parang it is a healthy competition between two teleseryes na alam naman natin na talagang pinag-isipan at talagang pinagsaniban. Wow! Pinagsaniban! ng magagaling talaga at kalibre mga artista. So, 'di ba, hindi naman siguro kailangan silang pagsabungin, pero yung sa issue na yung kaya tatapusin dahil dun sa issue ni Rita Daniela at saka ni Archie Alemania. Well, hindi natin alam. Baka kasi 'di ba recently, alam naman natin na ang GMA7 halos sunod-sunod yung iskandalong kinaharap. 'Di ba? Katulad na lang na yung kay Sandro Mulak, yung kay Gerard Santos, 'di ba? Yung mga may dating Kapuso Star na may Kapuso Star pa din na naghahablahan. My goodness! Di ba? Bakit? Di ba? Yung mga ganon. Ang lilikot nyo kasi. Di ba? Hindi kayo mataltal. Hindi kayo pumirmi. Ganon. Tsahin-tsahin. Hindi. Siguro naman walang kinalaman doon. At saka wala pa naman din nilalabas na mga statement na pagtatapos na. Ang alam lang natin, painit na ng painit ang pagtatagpo, 'di ba? Hindi naman natin alam kung talagang kung sino dun sa dalawang teleserye ang unang matatapos dahil parehas na tinatangkilik ng mga tao, 'di ba? Kaya wag natin silang isyuhin ng bongga, 'di ba? Kung alam mo yun, kung feel yung manood ng Lavender Fields, manood kayo. Kung feel yung manood ng Widow's War, din manood kayo, 'di ba? You have the freedom to choose. Taray mo dun, B. But anyways, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Yan po muna ang ating mga chikang ating inilatag sa buong linggong ito. Sa Lunes, makakapiling na natin muli matapos siya ulit magbakasyon. O diba? Ang pambansang akab na si Tita Cora. Ganun talaga pag wala ka. Ang pambansang akab na si Tita Cora, muli mo ako si Kapitana Sisa. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo